Okay, Friday, Dark and Light Side of Life, episode 57. Alamin natin, saan ba galing ang kamalasan mo ngayong Biyernes? Ano, di ba? Tapos tignan din natin, ano ba dapat sana ang nangyari kung hindi tayo minalas dito, di ba? Kasi may mga tao na magtataka ka, ang gaan-gaan ng buhay mo, no? Ang ganda-ganda ng takbo ng sitwasyon. Tapos, lumipat ka lang ng iniirog, minalas ka na. Napapansin niyo yung ganon? Parang, bakit kapag yung isa ang karelasyon ko, ang gaan ng buhay ko, pero pag ito ang kasama ko, ang alat, yung may mga ganon. Napapansin niyo siguro yan, di ba? Yung may mga tao talaga na kapag naging karelasyon mo, ang bigat-bigat. Okay, tignan natin dito. Unang dahilan ng kamalasan. Ay, babae. Pangalawa, ay, third party. And pangatlo, oh, di ba? Ito na yon. Totoo yan. Alam mo, kasi the chariot. The chariot is to end something for you to be able to start a new thing. So, ibig sabihin nito, may karelasyon ka na, di ba? Kaso, posible asawa mo na ito. It's either husband mo or wife mo ito. May karelasyon ka. Tapos, dumating ka sa punto na katagpo ka ng mahal mo. Yung totoong mahal mo. Yung hindi mo lang pinakasalan dahil nagkaanak kayo, hindi mo lang pinakasalan dahil sa kung ano man ang dahilan. Kasi yung iba live-in, yung iba boyfriend, girlfriend, yung iba ganun-ganon. So, dun ka dumating sa punto na nakatagpo ikaw ng bago, no? Tapos doon sa bago na yon, no? Naramdaman mo na doon pala matatagpuan ang katahimikan, ando doon yung mga bagay-bagay na hinahanap mo sa kasalukuyan, 'di ba? Kasi halimbawa, sa isang kasal, sa isang asawa, sa lalaki. Kasi ito yung pinakamagandang example lagi. Nakabuntis si lalaki. Pinanindigan niya yung pagbubuntis. Pero, hindi dapat. Kasi yung lalaki is may mahal na iba. May gustong pakasalan na iba. Pero dahil nga sa ayaw din niya mapahiya yung babae na nabuntis niya sa inuman, yung ginawa niya, pinakasalan niya, pero hindi niya pinakasalan agad. It takes years bago siya nag-decide na pakasalan yung babaeng yan. So, nung napakasalan niya kasi, nagkaroon siya ng death threat sa ama ng babae. Na kapag hindi niya pinakasalan, papatayin siya nito. May mga ganon, di ba? Ang daming mga ganon. So, siyempre, dahil sa pareho kayong musmus pa sa isipan, ang buong akala nyo is kakayanin nyo ang lahat ng pagsubok sa buhay. Ang pinakamasaklap pa doon is nagsimula kayong magtayo ng pamilya na pareho kayong walang natapos sa pag-aaral, pareho kayong walang naipundar dahil wala kayong trabaho, pareho kayong walang alam sa buhay na tinatawag. Yun, yung pinakamasaklap doon. Yung struggle sa ganyan na stage. Eto, tignan natin kung ano ba dapat sana. Oh, di ba? Knight of Cups. Pangalawa, maganda to Knight of Swords. Pangatlo, Page of Cups, patay, di ba? Ito yung punto, napakaganda. Yung Knight of Cups kasi is isang offering ng pag-ibig. Isang tao na kusa na tawag nito sa inyo, ino-offer niya yung buhay niya sa'yo. Ito yung tama na abangan mo, antayin mo na yung tao ang mag-o-offer sa'yo na gusto kitang pakasalan sa lahat ng simbahan, gusto kitang maging ina ng mga anak ko, ganun, di ba? Tapos may isa pang suitor na, itong suitor na to, kasi yung una is pag-ibig lagi ang ino-offer. Kalimitan, ito yung tipo ng lalaki na hindi siya gaano kayayamanin.
Tapos itong pangalawa, matalino ito, no? Wais sa patakaran ng buhay. Ganun. So, ikaw naman, mag-iisip ka. Kanino ka ba papatol para mapupuno ikaw ng grasya? O, di ba? May mga ganun. So, magkakaroon ka ng weighing scale. Dito ba ako sa nag-aalay ng tapat na pag-ibig o dito ako sa isang lalaki na kaya akong pakainin 5 beses isang araw, kaya akong bigyan ng magandang buhay, bigyan ng magandang bahay, na hindi ko na kailangang magtrabaho, meron pang yaya, may driver, may hardinero, may labandera, may ganun. O, di ba? So, this is the correct pattern sa buhay ng isang relasyon kung gusto mong mag-asawa. Kasi you are given a lay down cards na saan ka pipili? Doon sa mahal mo pero katamtaman lang ang buhay? O doon sa tao na sa unang pagtingin mo pa lang kumikinang ng mata mo dahil sa dami ng pera niya, sa gara ng kotse niya, sa ganda ng bahay niya, the way he speak, the way he give reasons and everything, di ba? So ikaw naman, talaga yung nasa utak mo, yung mapupuno ka ng grasya. Oh. So, sa nakaka-relate, ganun na yun. Pero wala tayong choice. This is everything eh. Nangyayari ito sa totoong buhay na kahit kasal ikaw, mapababae or lalaki, humahantong ka sa punto na makakatagpo ka talaga ng taong mamahalin mo, yung taong nakatadhana sa'yo. Kasi walang nakatadhana na magsama ng matagal at habang buhay kung nag-umpisa kayo sa sapilitan. Maniwala kayo sa akin. Never na nagtatagumpay ang isang pagsasama na nagsimula sa panggigipit, sa pamimikot, ano pa ba, tawag yun, yung pamba-blackmail or etc. Kasi yung taong tinadhana, may punto man na mahirap ang buhay, pero makakabawi. Pero yung buhay na pinilit mo lang, lahat-lahat ng mangyayari at pangyayari, puro hinog sa pilit. So, dito ka na sa kagandahan, di ba? Tignan mo muna lahat ng mga manliligaw mo. Dahil hindi lahat ng nakikita ng mata mo sa kasalukuyan ay magtatagal din. Halimbawa, kapag siya'y anak mayaman, di ba yumaman siya? Naging anak siya ng isang mayaman dahil sa pagsusumikap ng magulang niya. So, useless kung papatulan mo siya dahil anak siya ng mayaman. Ba, alam niyo kung bakit? Kasi hindi ka ganun kasigurado kung kasing sipag siya ng magulang niya. Hindi ka sigurado kung kasing determinado siya ng magulang niya, lalong-lalo na sa pagharap sa pagsubok sa buhay pamilya. Kasi yung anak na pinalaki ng magulang na matiwasay ang pamumuhay, ang nakasanayan niyan ay matiwasay. Hindi siya sanay maghawak ng problema, hindi siya sanay mag-handle ng stress, depression, etc. Kasi namuhay siya ng maganda. So, wag niyong isipin na kapag anak siya ng mayaman, ay yayaman na din siya. Never. Kasi yung yaman na yon, mahahati sa lahat ng siblings at hindi pa natin alam kung matatanggap ka din ng in-laws mo bilang manugang nila. At yan ang pinakamaraming problema sa ngayon, yung in-laws. Kaya nagkakaroon ng gap yung bawat isa. Lalong-lalo na yung in a relationship, yung committed, yung live-in partners, and siblings. Okay? So, sana nagustuhan nyo yung mga readings natin sa ngayon. Watch out, may real talk pa tayo right after this. Please do follow, like, and share. And thank you.